Break na tayo. Kalachuchi bahaghari went from being in a relationship to single. Sabay may mga drawing na isang maliit na puso sa dulo. Isa sa mga post na lintik kung makatawag ng atensyon. Lalo na kung kilala mo yung taong yun at ang jowa niya. Tipong sumikat ang love team nila dahil sa makadiabetes na kaswitan. Couple shirt kung saan nakaprint ay mukha ng bawat isa. Holding hands while kumakandirit. Magkadikit na pisngi ang profile pic nila sa FB. I love you messages sa text, sa call, sa Twitter, sa status, sa email, sa YM, pati na din sa telegrama. Share nila sa kanilang mga bumbum na nang kailangan pwede na silang panghimagas. Don't get me wrong, walang masama doon. In fact, hanga ako sa mga taong hindi alintana ang iba sa pagpapadaman ng kanilang mga pag-ibig. Pero paano kung biglang matapos ang dating akala mo ay walang hanggan? Paano kung naglasang hilaw na bayabas ang dating sintoms ng bukayo? Paano kung naihipan ng malakas na hangin ng apoy? Paano na kung wala na kayo? Okay lang siguro kung mutual ang decision, tamang appear lang, nakamove on na kayo pareho, parang walang nangyari, pero paano kung siya ang kumakanta ng ayawan na? Samantalang ikaw ay nagtatago pa rin sa likod ng puno ng mangga dahil akala mo tuloy pa ang laro niyo ng tago-taguan. May tama bang paraan o linya sa pakikipaghiwalay? Heto ang ilan sa kanila. It's not you, it's me. Anak ng hilaw na sayote. Isa sa pinakalumang litanya sa sobrang luma nito, pwede na siyang itabi sa Aisha Letter ni MacArthur. Kung may iba pang chicks noon, malamang ito ang ginamit ni Adan para makipag-break kay Eva. Ikaw naman pala ang may problema, bakit sa akin ka nakikipaghiwalay? E di dapat ang iwanan mo iyang sarili mo. Iskizo ka ba o nakakokaine? You're too perfect for me. Applicable lang ito dun sa may mga jowa na halos na sa kanila na ang lahat. Gwapo, maganda, matalino, mayaman, may magandang career, magaling sa sports, may alam sa music, may sense of humor, mapait. Sa makatuwid, nung umulan ng magagandang katangian, may dala siyang palanggana. Siya lang ata anak ng Diyos. Hindi ito pwede sa BF girlfriend mong expert o drug pusher. It's not working. Isa sa pinakamalabo, bakit not working? Sira ba tayo na parang alarm clock na hindi tumutunog? O cellphone na hindi nakaka-receive ng call kahit may signal? Ano, kailangan bang palitan ang mga battery natin? Maybe we're not meant to be. Nax, paano mo naman nasabi yun? Dahil ba hindi tayo nagtagpo sa ilalim ng gabi na puno ng bituin? Dahil ba magkaiba ang sinagot natin sa compatibility quiz sa internet? Dahil ba vegetarian ka at nagsusuka ako sa chop suey? O dahil ayon sa horoscope na hindi tugma ang zodiac sign natin? Di ba may bagong sign na nadagdag? I-check mo ulit baka this time meant to be na. I think we would be better off as friends. Sa bagay, kaya nga kita hinahatid sundo araw-araw, kaya kita dinadalaw sa bahay niyo, kaya kita tinetext ng I love you bawat oras, kaya nga kita nililibre ng sini at dinner linggo-linggo, kaya kita nireregaluhan ng alahas at sapatos kahit wala na akong makain, kasi alam ko sa bandang huli friends pa rin tayo. Fuck you. I'm no longer happy. Bakit? Teka, may mga bago naman akong knock-knock eh. Promise, di rin nauulitin yung joke tungkol sa contest ng Hapon in Czech at Pilipino sa pagpapalakasan ng putok. Mag-aaral ako ng juggling, matututo din ako mag-magic, magpaparetoke ako para maging kamukha ni Mr. Bean. I fell out of love. Asan? Baka pwede pang damputin. Pagpagan lang natin, wala pa namang 5 minutes o dumaan ng eroplano. I need space. Isa pang malabo, bakit buong araw ba tayo naglalakad sa isang masikip na eskinita? Pero kung gusto mo talaga ng space, halika, ilalaglag kita sa gitna ng Pacific Ocean. Maybe it's not the right time. Parang linya lang sa kantang Summer Down the Road. We had the right love at the wrong time. Teka, kailan ba ang tamang panahon? Pwede bang sabihin mo para may X ko sa kalendaryo namin? Siguro naniniwala siyang magugunaw na ang mundo sa 2012. I have a different set of priorities. Sinabi ko bang umabsent ka sa trabaho mo para makapagpamasyal tayo sa Luneta? Binabawasan ko ba ang sahod mo na parang SSS at pag-ibig? Kinumbinsi ba kita kahit minsan na iwanan ang pamilya mo at ipagpalit ang karir bilang suicide bomber? I don't see my future with you. Okay lang sa akin to. May lahi ka palang manghuhula eh. Itanong mo ang kombinasyon na tatama sa loto bago ka umuwi. You're not the one. Patay tayo dyan. Solid hit ito. Kumbaga, hindi ikaw ang tamang susi para sa isang kandado na tulad niya. So, hindi bubukas. Hayaan mo na. Tandaan, ang mga kandado ay bagay lamang sa bilibid. We're too similar. Hala, sobra naman daw ang compatibility niyo. Nagiging predictable at boring na ang relasyon.
Hayaan mo na, tanggapin mo na lang pag sinabihan ka ng ganun. Sabay regaluhan mo ng aso. Pakasalan niya ka mo. Ewan ko lang kung magiging too similar pa. Hayop yun, tao siya. We're too different. Sala sa init, sala sa lamig. Masyado naman daw kayo magkaiba kaya daw hindi nag-work. Ano bang gusto ng BF mo? Parehas kayong may bigote. Ano bang gusto ng girlfriend mo? Parehas kayong gumagamit ng sanitary napkin. You deserve someone better. Bakit higanting teddy bear ba ako na ang premyo sa time zone at kulang ang ticket na napanalunan mo? We've grown apart. Ano tayo? Sanga ng punong akasya. I don't see myself in a relationship right now. Tangina ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? We should consider other options. Aruy, sa bagay, kung sa karinderya nga, di pwedeng puro adobo na lang ang ulamin mo. Try mo din yung piniritong isda na kahapon pang naghihintay na may bumili. Maybe there's someone else for both of us. Oo naman, gusto mo ireto kita sa tropa ko, si Jograd, mabait yun. Kalalabas na nga lang sa Manila City Jail, rape with murder ang kaso. Magkakasundo kayo, try mo lang. Ano ngayon kung puro tattoo sa braso? Art yun, and don't judge a book by its cover. We're not the same people as we were before. Ibig sabihin, di na siya tao, vampira na siya, o werewolf na may six-pack abs.